Lumipat tayo sa Kenya, kung saan umiigting ang galit sa planong sinuportahan ng US na i-quarantine ang mga Amerikanong may Ebola sa Kenya kahit wala namang outbreak doon. Nagbunsod ito ng mga protesta at mga paratang na pinipilit ang Kenya na akuin ang isang panganib sa kalusugan na hindi naman tatanggapin ng Washington sa sarili nitong bansa. Kasama natin ngayon mula Nairobi si Mamamahayag Brad Almendorf. Salamat sa pagdalo at pagbabahagi ng dagdag na impormasyon tungkol sa balitang ito. Salamat, Emily. Sa kasalukuyan, kalmado, ngunit may tensyon ang atmosfera sa Kenya. Wala pang bagong demonstrasyon sa mga susunod na araw. Kaya hindi na kinailangan makialam ng pulis dahil sa kasamaang palad, 3 tao ang namatay sa mga protesta na iyon. Pero hindi pa tapos ang issue dahil tuloy pa rin ang pagtatayo ng Ebola Center kahit may utos na ang korte na itigil ito. Kaya naman, siguradong hindi pa rin nawawala ang tensyon. Bilang isang mamamahayag, alam kong kaya mong pag-aralan ng mabuti ang lahat ng aspeto ng kwento. Ano ba talaga ang ugat ng mga protesta noon? Ang unang dahilan ay natatakot ang mga tao na baka makarating ang Ebola sa Kenya na hindi naman kakaibang pag-iisip dahil ang Kenya sa loob ng 17 na pagputok ng Ebola nitong mga nakaraang dekada, ni isa ay walang naitalang kaso ng Ebola sa Kenya. Natatakot ang mga tao sa pagdating ng posibleng may impeksyon dahil baka kumalat ang virus dito. At pangalawa, hindi naging malinaw ang proseso ng gobyerno. Bigla na lang, andyan na ang mga Amerikano na may dalang 13 tuldok, $8 milyong para magtayo ng pasilidad at hindi na ipaalam sa mga tao. Kaya makikikita mo sa maraming Kenyan na channel na ang mga reklamo ay tungkol doon, ang kakulangan ng transparency. At paano ito hinahawakan ng gobyerno? Maayos ba nilang hinahawakan ang lahat ng mga protesta? Sa totoo lang, patuloy pa rin ang kakulangan ng transparency. Ang ginagagawa ngayon ng mga autoridad ay itinatapat ito sa umiiral na pulisya kung saan mayroong 23 iba pang mga sentro na maaring tumugon sa mga impeksyon. Ngunit hindi pa rin sapat yon para sa mga tao. Patuloy silang nagtatanong kung bakit biglang Amerikano at mga taong may impeksyon mula sa ibang bansa. Tama, pansamantalang sinuspinde ng korte sa Kenya ang proyekto. Pero ayon sa ulat, patuloy pa rin ang pagdating ng US personnel. Issue na rin ba ito ng soberanya bukod sa takot sa kalusugan? Oo, kasi ang korte ay naglabas ng utos na itigil ito, pero hindi sinusunod ang utos na iyon. Sinundan ito ng kagawaran ng kalusugan dahil tiningnan nila ang konstitusyon na nagsasabing sa oras ng emerhensyang medikal, may karapatan ang mga autoridad na ipagpatuloy ang mga hakbang laban sa panganib sa kalusugan. At yan ang nangyayari ngayon. Para sa mga tao, hindi maganda yon dahil nakikita nilang hindi pinapansin ang kanilang mga hukom at nagaganap ang konstruksyon sa malayong base ng himpapawid. Kaya wala pang nakakakita ng kahit ano. Makikita mo lang mula sa himpapawid. May ilang satellite images kung saan makikita mo ang 12 puting tolda. Pero yun lang, wala pang nakakakita ng anumang nangyayari sa loob doon. Salamat, Rube Almendorf, sa iyong pananaw. Salamat din.